Madalas mo rin bang marinig ang mga salitang isang kahig isang tuka? Hindi lingid sa ating lahat na maraming mamamayan ang nabibilang sa mga ganitong uri ng pamumuhay. Nang ibig sabihin ay kumikita na sapat lamang o minsan ay kapos pa. Sa madaling salita, lahat ng kinikita at pinaghahanap buhayan ay nauubos din at niwalang naitatabi. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 86% ng mga Pilipino ay walang bank account. At ang pangunahing dahilan ay hindi nga kasi sapat ang kinikita nila upang makapag-impok pa sa bangko o makapagtabi ng kauntimang halaga. Karamihan sa mga Pilipino ay nagsasabing hindi nila magawang mag-impok o magbukas ng account sa bangko sa kadahilan ng mababa ang kanilang sahod. Kung magiging mapagwasa ka lamang at maitutuon mo ang pansin sa mga saving challenges na naglilitawan sa social media, makikita mo ang iba't ibang pagbabahaging ginagawa ng ibang mga Pilipino kung paano sila nakapag-impok gayong napakababa rin naman ng kanilang mga sinasahod. Kapag sapat nga lang ba sa pang-araw-araw ang kinikita ng isang tao, wala na nga bang chance na makapag-ipon siya kahit kailan? Kung para sa iyo ay hindi ka komportable sa pagbubukas ng account sa bangko, bakit hindi mo ito simulan sa pag-iipon at pagtatabi sa isang alkansya? Paano ka nga ba makapag-iipon kung ang sahod mo ay totoong sakto lamang? Heto at iyong alamin ang 10 paraan na ibabahagi ko sa iyo ngayon. Ipon tip number 1. Magkaroon ka ng positibong pananaw tungkol sa pera o ang tinatawag na PMM, Positive Money Mindset. Palagi mong isipin, it's mind over matter. Kahit gaano pa kaliit ang kinikita mo, ang positibong pag-iisip sa paghawak ng pera ang magdadala sa iyo para maisaayos mo ang disiplina sa mga pinansyal na bagay. Maaaring nagkamali ka sa mga nagdaang panahon kung paano mo ginagasta ang pera mo. At itong pagkakamali mong ito ang siyang dahilan kung bakit marami kang financial problems sa ngayon. Pero alam mo ba, your mistake does not define you. Sabihin mo sa sarili mo na naniniwala ka na kaya mong baguhin ito at hindi mo nagagawin ang dati mong nakagawian, and you will change your financial behavior also. Suriin mo ang money mindset mo kung paano ka ba nagdedesisyon sa usaping pinansyal. Tingnan mo kung sa paanong paraan mo ginagasta ang perang pinaghirapan mo. Ikaw ba ay katulad ng iba na palaging nagsasabi na you only live once o yung tinatawag na YOLO? Kaya naman gaya nila ay gastos dito, gastos doon, kahit pahalos di nakayanin ng budget mo. Kasi nga, katwiran mo you only live once. Tama! Minsan nga lang tayong mabubuhay dito sa mundo, pero isipin mo lahat tayo ay tatanda. Kaya't ngayon pa lamang ay dapat mo nang simulan ng mag-ipon. Huwag mo rin ikukumpara ang kahirapan o anumang kabiguan mo sa swerte ng iba. Kasi lalo ka lamang magiging miserable at mawawalan ng focus para matupad mo ang hinahangad mo. Kung ang mga nababasa at nakikita mo sa social media ay nakaaapekto at hindi nakatutulong sa iyo, bawas-bawasan mo ang paggamit nito. Ugaliin mong pasalamatan ang anumang bagay na nakapagpapasaya sa iyo. Subukan mo ring isulat ang kahit isang bagay lamang na dapat mong ipagpasalamat, maaari mang pinansyal o personal ito. At kung sakaling feeling mo ay nalulungkot ka dahil sa mga problema mo financially, subukan mo muling basahin ang nasa iyong listahan na dati mong ipinagpasalamat at makikita mo, you will feel better. Ipon tip number 2. Keep a budget. Subukan mong gumawa ng detalyadong budget mo sa isang notebook. Yung tipong lahat ay ililista mo para masiguro mong balanse ang iyong sinasahod at mga gastusin. Sa ganitong paraan, mamomonitor mo ang iyong mga gastusin. Huwag mong kalilimutang bayaran ang sarili mo. Oops, teka lang, mali ang iniisip mo. Hindi bayaran sa paraan ng pagpapasarap at paglalakwatsa sa labas Bayaran mo ang sarili mo kapag nakuha mo na ang sahod mo. Sa paanong paraan? Magtabi ka ng kahit kaunting halaga para sa savings mo. Hindi naman kailangang malaki. Anumang halaga ang maitatabi mo ay napakalaking bagay na, as long as you will be consistent in doing it. Eventually, hindi mo namamalayan, lumalaki na ang savings mo. Maaari mong baguhin ang budget mo from time to time. I-adjust mo ito kung talagang kinakailangan. Alisin mo ang mga expenses sa wants na pwede ka namang mabuhay kahit wala.
Kung isasakripisyo mo ang mga bagay na tinatawag na wants, you will be paid off in the future. Ipon tip number 3. Always pay the bills and loans on time. Naranasan mo na bang maputulan ng tubig at kuryente? Hindi lang ito nakakababa ng iyong pagkatao, bagkus dagdag gastos ito sa panig mo. Bakit? Sapagkat kinakailangan mong magbayad para sa tinatawag na reconnection fees. Mas madalas kung hindi ka man maputulan ay magbabayad ka naman ng penalty na siyang nagiging dahilan upang madagdagan ang expenses mo. Ipon tip number 4. Buy in bulk. Mahilig ka ba sa patingi-tingi? Hindi mo alam, it makes you spend more little by little. Kung magkukwenta ka lamang agad sa simula pa lamang, makikita mo na mas malaki ang matitipid mo. Ugaliin mo ring mamili sa mga pamilihang nag-o-offer ng discounts kapag bultuhan o maramihan ang bibilhin mo. Ipon tip number 5. Earn more. Kung sa palagay mo ay hindi pa rin talaga sapat ang kita mo para makapagtabi ng kaunting halaga, matapos mong mabasa ang mga naunang tips na ibinigay ko, panahon na siguro para pag-isipan mong maghanap o mag-isip ng iba pang pagkakakitaan o yung tinatawag na extra income. Maraming pagkakakitaan sa paligid mo na hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Gaya na lang halimbawa ng sari-sari store. Hindi gaanong malaki ang puhunan rito. Simulan mo halimbawa sa pagbebenta ng sigarilyo, itlog, instant noodles, bigas at iba pang mga panindang alam mo na kailangan sa paligid nyo. Maaari ka ring maghanap ng trabaho sa mga freelance online websites. Bilang encoder, pwede ring tutor kung may kakayahan ka naman. Writer or graphic artist kung marunong kang gumuhit. Hanapin mo kung saan ka mahusay at magaling. Maaari mong pagkakitaan ang iyong katangian o hilig. Sabi nga 'di ba, earn from what you love to do. Nag-enjoy ka na, kumikita ka pa. Pwede ka ring magbenta ng mga cellphone prepaid load sa lugar na pinagtatrabahuhan o sa lugar na tinitirhan mo. Ipon tip number 6. Do not deprive yourself. Eto sigurado, swak sa'yo to. Minsan sa isang buwan, paglaanan mo ng budget ang sarili mo para i-treat ito. Pwede ang paborito mong pagkain, damit, o sapatos. Kasi too much self-deprivation may stress you out. Totoo naman, di ba? There are times kasi na you feel down kapag hindi mo nabibili o nakukuha ang gusto mo kahit simple lang ito. Siguraduhin mo lang na nakatabi ng iyong budget para sa gastusin. Ipon tip number 7. Learn basic skills. Save money by learning something that is very simple for you. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kung sakali ay masira ang gripo nyo, pag-aralan mo kung paano ito pwedeng ayusin. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangan pang magbayad ng taong mag-aayos nito. Sa kabilang banda, maaari mo rin itong maging source of income in case na may ibang tao na mga ilangan ng ganitong serbisyo. Ipon tip number 8. Downgrade. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kung ikaw ay kasalukuyang umuupa sa may kamahalang apartment, bakit hindi mo subukang humanap at lumipat sa mas murang apartment? Basta siguraduhin mo na lamang na hindi maapektuhan ang iyong kalusugan at kaligtasan sa bagong tahanang iyong lilipatan. Sa ganitong paraan ay may maitatabi kang halaga. Ipon tip number 9. Use loan wisely. Sa mga pagkakataong kinakailangan mo mag-apply ng personal loan na hindi talaga maiiwasan, siguraduhin mong umuutang ka lamang ng halaga na kaya mong bayaran nang hindi ka nahihirapan. Ang paglo-loan ay hindi talaga maiiwasan kung minsan lalo't na't mahalaga ang paglalaanan nito. Halimbawa na lamang kung ikaw ay magbabayad ng tuition ni bunso, gamot ni nanay at kung ano-ano pa. Ilan lamang yan sa mga magtutulak sa iyo upang maranasan mo ang financial crisis, kaya't mapipilitan ka talagang mag-loan o yung tinatawag na pag-utang o paghiram ng pera sa iba. Hindi naman masama lalo't makakatulong ka sa pamilya at hindi mapupunta sa kung saan-saan lamang. Siguraduhin mo lamang na makakaya mong bayaran at hindi ka mahihirapan. Ipon tip number 10. Involve your family. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kung ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya, ang kita mo ang inaasahan ng inyong pamilya.
Masasabi mo kung gayon na hindi mo dapat gastusin ang pera mo sapagkat ito ay nakalaan para sa mga gastusin ng iyong pamilya, maaaring panggasto sa bahay, pangpaaral sa mga kapatid o pangbayad sa bills, panggasto sa pagkain o panggamot ni lola. Yan kasi ang mga tipikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Kung ganito ang sitwasyon ng iyong pamilya, dapat mo silang isali sa pagbabudget mo. Sticking to the budget must be a family effort. Hikayatin mo silang makiisa at sumunod sa pagbabudget na ginagawa mo. Since ikaw ang kumikita ay dapat maging stick ang bawat miyembro ng inyong pamilya sa kung ano ang budget na itinakda mo. Ngayong narinig mo ang 10 tipid tips para sa may mabababang sahod o sweldo, may natutunan ka ba rito? Kung gayon, simulan mo na ang pagbabago. The earlier, the better. Good luck and spend your money wisely, ka-therapy! Huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!